Praise the Lord, maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag mga igsoon labaw sa tanan. Maayong buntag sa mga anak sa Ginoo. Hallelujah. Atong tagaan o kusog na palakpak atong buhay nga Dios. Yes, hallelujah. Manindog tang tanan atong abay-abihon atong matagusa. Maglamanuhay ta. Awito na to ang nalipay kog dako. Padayon tas magpalindog, patalingugan nato ang pulong diri makita sa Salmo 95 verse 1. Ang pulong niya nag-ingon, dali kamo daygon ta ang Ginoo, mag-awit kita nga malipayon. Ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Muduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siya malipayong mga awit sa pagdaig. Kay ang Ginoo gamhanang Dios, gamhanang hari nga labaw sa tanang Dios. Hallelujah, praise the Lord. Atong pag-aawiton kay buti-buti mo Panginoon. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Yes, Jesus. Laging tapat kong magmahal. Hallelujah, yes, Lord. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Yes, Jesus, hallelujah. Ngayon ka kadayon ko, Lord. Ngayon ka na pasalamatan sa bawat sa tanan Ginoo sa among
tigok na mong kinabuhi, Lord God. Lalaygon kay Ginoo sa ulay katapusan sa iyong pagatiman sa butang usa ka namo. Agi bugti ug balos, Lord. Nagpasalamat kami kanimo diha kami kaning takdaa sa kabuntagon aron Ginoo ikaw mahimaya sa matag usa ka namo, Lord God. Dalaygon ka Ginoo. Akong gihangin si Pastor Elmer sa pagampuan ang sa opening. Kanimo o Dios ni ining orasa sa kabuntagon ani ang among kaugalingon, among ihalad ingon nga buhing halad o Dios. Salamat Lord nga imong dunggon, imong pagadawaton ang among pagsimba o pagdaig diha kanimo ug ikaw Ginoo mapataas sa among taliwala. I-bless o i-anoint Ginoo ang mga worship leader samtang kami magapatugbaw sa among tingog sa pagsimba diha kanimo. Laygon ka o Dios nining adlaw sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen! Amen! Hallelujah! Come on, church! Kinsay andam na diri nga makasinati sa kagalilaang nga presensya sa atong buhi ng Dios. Hallelujah! Wala ta diri karon, dili ta naa diri karon para lang maminaw, maglingkod o mukanta, kundi naa ta diri karon, bay naa tay buhi nga Dios nga ginasamba. Hallelujah!
jud Lord, angay jud ka namong daygon, Lord God. Church, dili na to kalimtan kung kinsa tong ginaatubang karon. Kinsa ang rason nga nang nata diri sa simbahan karon. Unsa siya kaangay daygon. That He is worthy of every praise, every shout, every clap. Yes, Lord. So come on, church. I encourage you that to sing this song, to declare, and to worship Him. Kay siya jud, angayan jud sa tanan. Yeah, wala tayo lain mabuhat kundi daygon lang jud nato siya, because that's all we can offer. And that is still not enough. Ikaw ang dalan ug kamatuoran, kanimo maangkon ko ang kaluwasan, ang kinabuhi ko gipakamatyan mo. Ako na hinluan sa hamili mong dugo, walay rason na'y hulong ko ang pag-alagad kanimo, Ginoo. Yes, Lord. Dili ka bayran ng pagkamaayo mo, dili hitugnan ng paghigugma mo, way sama kanimo, o Ginoo. Angayan kang simbahon sa tanan, simbahon ka sa walay katapusan. Come on, church, lift up your hands. Feel the Lord. Ikaw ang dalan Madungog ya. maturan, kanimo maangkon ang kaluwasan, ang kinabuhi ko gipakamatyan mo. Ako na hinluan sa hamili mong dugo, walay rason na'y hulong ko ang pag-alagad
Kabayran na pagkamayo Tugnan na paghigugma mo Way sama kanimo O Ginoo Agayan ka simbang sa tanan Simbang ka sa
Praise God. Kinsay na panalanginan. Pagdaig diya sa tong buhi nga Dios, nindot gyud kay nga mo daig no. Ah, pahilo na ta mga igsoon ug karon alang sa atong pagpadayon atong andamon ang ato ang mga matagsa-tagsa ka kasing-kasing mga tagsa-tagsa ka kaugalingon igdulungog aron sa pagpaminaw sa pulong pagkadalon sa ato ang pastor alagad sa Ginoo Pastor Elmer Roaya. Kay maayong buntag sa matag usa. God is good and all the time. Maayo ang Dios sa tanang panahon.
Kung gihangyo ang worship team mo, pahiluna, mo lingkod o niya maminaw sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kaayo niya sa milabay nga simana na ay buluhaton niadtong niagi nga adlaw natay ordination. Congratulations kang Pastora Joy. Gi-ordain siya atong Bernis. Salamat sa Dios. Kay ang taga-district naman ang nag-approach sa iya nga i-ordain siya. Salamat sa suporta sa kongregasyon na nagasuporta sa maong ordination. Og bisan pa sa birthday po nako, gisabay na lang atong 22. Salamat sa Dios sa kaayo niya nga karon 55 na. Isa na lang ka 5, sardines na daw, 555. Salamat sa mga katuigan nga gihatag sa Dios. Sana ka gasa nga gihatag sa Ginoo sa matag tuig sa atong kinabuhi. Ingon pang pulong sa Dios, pasalamatan nato ang Dios sa matag tuig nga atong gikinabuhi. Unang dalaygon ang Dios ni ana. Magbisan pa kang Jaja. Gahapon, birthday po ni Jaja o niya nakapasar siya sa board exam. Take 1 lang. O niya hapit 90% ang iyang average. Taas-taas siya. Ang grabe ang grasya, ang pabor ni Jaja sa pamilya Miedes. Kay na ako'y nailhan, igsuon po sa Ginoo, 13 times man siya nag-take. 13 times, aya pa nakapasar. Kaya si Jaja, take 1 ra. Na po yung uban gani, abot og 17. Mao nang grabe nga grasya, grabe nga pabor. Dalaygon ang Dios ni ana. Mao nang hangtod karon wa pa ma-expire among birthday, modawat paghapon mi kung naa. Joke lang. Salamat sa gift. Karon ang akong sapatos, gift ni. Na ay naghatag nga igsuon sa imuning kuan regalo pastor. Salamat kay nag-expect bayag og kuan ni. Di tao joke lang na siya, dili gid siya. Kung naihatag salamat sa Dios kung wala kay ibase ra man na sa atong availability. Kung nagyud tay kwarta, na dali ra man gyud. Pero kung naman ko'y panahon nga medyo apiki. Unang dalaygon ang Dios sa iyang kaayo og ako pong gipasalamatan ang Ginoo sa akong igsuon. Tungduhan ako ka mga igsuon to ana sa kuan. Iloilo naman siguro sila ron. Padulong og Manila. Nalipay po to sila nga naka-appeal sila diriya. O karon igsoon adto ta sa Word of God. Akong gihangyo nga atong i-focus ang atong atensyon, ang atong kasing-kasing, ang atong mind sa Word of God. Tungod kay ang atong panahon karon medyo especially sa atong nasod daghay mga butang nga usay di nato masabtan. Una mo focus ra gyud ta sa Word of God. Dili ta mulayo sa pulong sa Dios. Kay basig mawala ta sa direksyon. Nang atong ablihan ang book of 1 John chapter 4 verses 7 to 10. Maglingkod lang gihapon ko kay dili kayo ko maka kuan gyud sa pagtindog. Magsakit pa. 1 John chapter 4 verses 7 to 10. Kini nga John, si John the Beloved. Katong igsuon ni Jesus Christ, katong half brother. Siya pod ang John nga nagsulat sa Revelation. Mao nang nasa sulat diriya naghisgot og gugma. Ang atong panahon karon kinahanglan gyud siya og gugma tungod kay dili nimo masabtan ang imong Kristohanon. May tendency nga mabiktima ka nga musulti ka og negative against sa atong gobyerno. Mao nang i-guide ta sa gugma sa Dios. Ingon diri dear friends, let us love one another, for love comes from God. Tungod kay kining gugma daw gikan man sa Dios. Everyone who loves has been born of God and knows God. Katong nahigugma
nahimugso diha sa Dios o nasayod sa Dios. Verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. Si bisan kinsa nga wala daw kuno mahigugma, wala makaila sa Dios. Nganuman tungod kay ang Dios gugma. Verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Mao daw kuno kini ang gugma sa Dios sa paagi nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak ngadto sa kalibutan. Dili lamang istorya ra di ay sa Dios nga nahigugma ko sa inyo, pang dili naagyoy aksyon gipadala ang iyang bugtong anak. Verse 10, ayon diriya, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. He loved first us. We love Him because He loved first. Ang Ginoo mo'y unag yung nahigugma nato, mao nang nahigugma ta sa iya. Magampo ta sa Word of God. Lord, salamat sa imong gugma sa among kinabuhi. Dalaygon ka o Dios niini sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Love builds up, love heals. Ingon pa sa usa ka saying, ang Ginoo o ang gugma sa Dios mo build siya og relasyon, og unya moayo siya. But anger destroy. Ang gugma maunay muhulip, muayo, pero ang kasuko maunay muguba. Maunang ang Scripture nagdasig nato nga magpabilin ta sa gugma kanang kasing-kasing nato nga mahigugmaon tungod kay ang gugma gikan man sa Dios. Kung dili daw ta mahigugma, wala ta kaila sa Dios. Nganuman kay ang Dios gugma. Grabe ni nga mensahe ba? Ang kalibutan maglisod og sabot ni ini. Ikaw ra gyud makasabot ani. Inay mo katapad, sis, Brad, I love you with the love of the Lord. Wala na ko masuko nimo. Tungod kay ang kasuko muguba na siya, pero ang gugma mo build up na siya sa atong relasyon. Mao ang John chapter 3, John chapter 3 verse 16 nag-ingon dito for God so loved the world. Ana nga gugma sa Dios, gigugma niya ang kalibutan. O niya wala lamang moingon ang Dios I love you, kung dili iyang gipamatud-an sa iyang anak, gipadala niya. Meaning na ay aksyon. That whosoever believe on Him, bisan kinsa nga mudawat sa anak sa Dios, dili malaglag, kung dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao nang grabe ning gugma igsoon sa Dios, grabe ang mensahe ani. Kay kung wala pa mahigugma ang Dios, nakasala na gud ta. Roma 3:23, ang tanan nakasala og unya na sure ta sa standard sa Dios. Meaning, ang standard sa Dios wala gyud mo qualify. Pero salamat sa gugma sa Dios, kay pinaagi kang Jesus Christ, gi-qualify ta nga mahimong anak sa Dios. Mao nang atong mga sala, ang atong mga dili maayo nga mga binuhatan tungod sa gugma sa Dios, tabuna na siya igsoon tungod kay ang Dios nahigugma kanato through the Lord Jesus Christ. Mao nang atong tema karon is God's love, our reason for hope. God's love, ang gugma sa Dios, maorgoy rason sa atong paglaom. Hallelujah. Kini nga gugma igsoon is kinahanglan gyud ta sa atong panahon. Kay naay tendency nga magsulti kag dili maayo against sa atong gobyerno. Kay usay makita naman nimo nga murabag wala nay respeto, hayagan na gyud ba? Hayagan na. Ma-sense nimo, ma-identify nimo kung kinsa may naa sa Dios, kinsa may wala sa Dios. Ang atong Senate President magisgot og Biblia atakihon. Gamit-gamiton pa kuno ang Biblia.
makita nato ang espiritu nga naga-operate nato. Mao nang mabiktima man ta ani kay mo arise man ang atong emosyon. Masuko ta o unya moingon ka mga matay tanan na sila Lord. Di makasala na pud ta. Ang ato is tungod sa gugma sa Dios, pwede man ta mag-pray nga, Lord, ipahamtang ang hustisya. Kadtong naghimo og sala, siyempre kay mao magunay kinaiya sa Dios, ang magbuhat og sala iyang panisa niya. Itong magbuhat og maayo, iyang tagaan og reward. Now, pwede po ta mo ampo, Lord, nga. Mayingon ta, Lord, katong mga tao nga, dautan nga naa sa among panggobyerno, nga naghimo og sala, kung pwede, Lord, i-remove sila sa ilang posisyon, kay mura di naman makalihok ang Pilipino. Pero never nga magsulti ta, kay matintal man ta, kay atong pag mura magklaro-klaro naman yung kayo, baliktaron man ang sitwasyon, di masuko ka, di manungo ka. Manungo ka, di makasala na po tayo noon. Munang karon nga panahon is kinahanglan i-guide ta sa gugma sa Dios. Kaya kung wala ang gugma sa Dios, magka-problema, muduyog yun punta, musulti punta o dili maayo. Salamat sa gugma sa Dios. Ingon pa sa Matthew chapter 24, nag-ingon dito ang verse 12, moabot ang katapusan nga mudagsang ang sala, mudagsang niya ng panahon sa Cebuano. Ang pagkadautan, mudagsang ang pagkadautan, o gunya ang gugma sa kadaghanan mabugnaw. Meaning, tungod sa kadautan, ang gugma sa kadaghanan mabugnaw. Mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Kay nianang panahon ingon pa sa pulong sa Dios, muabot ang hilabihan ka dautan. Dili lamang sa tibok kalibutan, dili na lang sa atong nasod. Ang maayo balit aron. Ito lang nahitabo sa Senate, murang nakakita man gyud mo adto. Grabe, harap-harapan gyud nga usabon ang narrative. Nga mura bag okay na sa una siguro katong wala pa yung mga cellphone kay pwede ra nimo limong-limongon mga tao. Naman ko'y social media. Maklaro man dili raman na kanang mainstream media. Dili raman sila mo itig dala og balita karon na may mga social media. O na kining atong mainstream media pud kay matingala pud ka kay lahi man pud ang ilang narrative. Mao nang grabe ka kuan ang panahon karon. Mao nang hinay mong katapad ko siya nga, nakinahanglan yung kasgugma sa Ginoo kay murag musultihay yung kagdili maayo ba. Walang, God's love is our reason for hope. Kinilamang ang bugtong paagi sa atong paglaom, kanang gugma sa Dios. Igsoon. Walang, foundation ni siya, mahitungod sa gugma, nganong na Kristohanon ta, nganong naanak ta sa Dios, is ato sang hisgutan ang foundation. Ang gugma ba sa Dios? Grabe ang pag-emphasize sa Word of God dito sa cross, sa Kalbaryo, sa pagkamatay ni Jesus Christ. Kana, well-versed na kaayo ta. Mao nang kang atong sala, usay, makonsensya na kay naapoy yawa, magsigig pahinumdum, pero ang gugma sa Ginoo mutabon to sa ato, pagdawat nato kang Jesus Christ. Manang naipanahon nga magampo ta, makahilak ta nga, dili magyud ta angayan. Ako, kaingon ko nga, di magyud ko angayan. Pero salamat na lang sa gugma sa Dios, sa iyang pagkamaayo. Now, kining gugma sa Ginoo is, mao ni ang rason nga mulaom ta. Bisag tanaw nato, ngit-ngit na, mura bag wala na'y pag-asa, pero kay naaman ang gugma sa Dios, is naay reason gyapon nga maglaom ta. Maglaom ta sa atong future, sa atong pamilya, sa atong mga anak tungod kay naaman gud ang gugma sa Dios. Naa ang light gikan sa Dios. Now, naay verse nga atong hisgutan igsuon nga nagpoint dito sa cross. Pero grabe ang writer niini sa Old Testament, iyang sulat ni para masabtan sa mga magtotoo. Andam na mo?
Atong palakpakan ang Dios. Hallelujah. Now, tanaw na to ang Salmo 22, verse 1. Sa Salmo 22, verse 1, ang nagsulat niini si David. Niya, dugay na ni nga panahon, wala pa si Jesus Christ, gipanagna na daan, mahitungod sa mahitabo kang Jesus Christ. Ingon diri my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. Now, gisulat ni siya, mahitungod kang Jesus Christ. Na-realize ni dito sa New Testament, sa Gospel of John, nagisgot ito sa dihang nakita sa Heavenly Father nga si Jesus Christ sa cross, dili naman ang nakita niya nga anak sa Dios, si Jesus Christ, kung dili ang sala na sa kalibutan. Mao nang ang Heavenly Father kay dili man niya makontent nga magpabilin siya sa anak, kay dili man pwede ang Heavenly Father na ay sala. Mao nang usiparit gyud siya. Mao nang ingon ang anak, nganong gibiyaan mo man ako? My God, why have you forsaken me? Mao na gisgutan. Tungod kay ang nakita sa Heavenly Father, dili na ang iyang anak, kung dili ang sala na sa kalibutan. Kaya ang sala sa katawhan, igsoon, gidatog diha kang Jesus Christ. Mao nang walay duda ang mga Hudiyo ani na convert, bisan pa ang Isaiah 53 nagisgot ng Jesus Christ. Old Testament mangguna siya. Mutuo man ang mga Hudiyo sa Old Testament. Mao nang kanang mga verse o gunya nagpoint na kang Jesus Christ, daghay mga Jewish nga na-convert mahitungod niini. Na ilang na-realize na katong gipanghisgutan sa mga propita, kini di ay si Jesus Christ, kadtong gilansang sa cross. Mao nang dagan sila mga testimony tungod sa enlightenment sa Holy Spirit, gidawat nila si Jesus Christ. Na kadto ang ginahisgutan sa mga propita, mao di ay si Jesus Christ. Now, 22 sa book of Psalm, verse 6. Kanarang verse 6 na pod. Salmo 22, verse 6. Kini, grabe ni nga pagkasulat kay naghisgot ni may tungod kang Jesus Christ. Now, sabtan ninyo ni, igsoon, nganong gisulat ni siya. Iyon diri, but I am a worm and not a man, scorned by everyone, despised by the people. Igsoon. Kini nga statement, nag-refer ni kang Jesus Christ. Ingon siya, ako usa ka ulod, dili ko tao. Glisod tag sabot ani. Anong gisgutan ni sa writer o niya, ang buti pasabot ani si Jesus Christ. Mo sugot mo nga si Jesus dili tao, ulod siya. Grabe nga kuan kuan nga statement diri I am a worm and not a man, scorned by everyone. Gi-mock siya, bugal-bugalan siya, gi-despise siya by the people. Actually is figure of speech ni siya. Nagamit siya og usa ka nature ang writer nga iyang explain mahitungod kang Jesus Christ. Igsoon. Ina imong katapat nga ulod si Jesus Christ, dili tao. Now, sabtan ninyo ni. Kining word nga worm sa Hebrew, mostly ang term gyud ini sa mga Hudiyo is rima. Basta magisgot aning worm, rima. Hudiyo na sa Hebrew na nga word. Pero kining worm diri ang gibasa nato sa verse 6, dili siya rima. Gitawag siya tula. Tula. Dili nang tinula. Tula. Sa scientific nga term gitawag siya kokos. Kokos. Talagsaon siya nga worm, pero dili gyud siya worm og dagway. Nakuan mo anang magkalot bitaw sa buhangin nga murag bukto-bukto. Kuan siya, itom lang na siya, pero kini siya pula. Pula kini nga worm, gitawag siya tula. Now,
Mao nang gisulti sa writer diri nga si Jesus Christ nag-ingon siya nga dili ko tao, ulod ko. Tungod kay naay katangian, naay nature or characteristic kini nga ulod. Dili siya pareha atong rima kung dili pareha sa tula. Unsa man di ining kuan? Kini nga klase nga ulod. Kini nga ulod igsoon is daghan kaayo ni sa Israel, part sa Middle East. Og unya sa iyang lifetime based sa study, kausar gyud siya manganak. Dili siya manganak. Inay mo katapat ikaw kay daghan namang ka beses nanganak. Kining tula, kining nga worm, gitawag siya crimson worm. Kanang pula man ni kaayo. Di ba naghisgot si Isaiah 1:18? Di ba naghisgot siya bisag unsa ka lubos ka pula pagapat pution sama sa balahibo sa karnero. Now, ang characteristic ani kini nga nature nga ulod is gikopya ni siya mahitungod kang Jesus Christ. Mao nang ingon ang word of God nga dili ko tao, ulod ko. Si Jesus Christ gikumpara aning crimson worm. Unsa man ang crimson worm sa iyang lifetime kausara gyud siya manganak. Sa dihang manganak ni siya, musaka ni siya sa kahoy, mo kat sa kahoy. Og unya pagsaka niya sa kahoy, ipilit niya iyang kaugalingon katong kukon. Munay mulig-on sa kahoy. Tong siya siya sa sulod sa shell. Pero ang shell niya mo'y mukapit dili basta-basta. Gawas kung imong panon o kanang kuan sundang matanggal siya. Pero mukapit na siya para safety katong crimson worm. Motong pag ato niya dito kay buntis man na siya kanang female nga crimson worm, wato siya dito kay manganak na. One time ra sa iyang lifetime manganak siya. O gunya pag anak niya unique siya. Kay human niya og anak 3 days ra mamatay ni nga inahan sa crimson worm. Og unya mao ni siya. Pag anak niya before mag 4 days mamatay man ni siya. Ang katong iyang anak is walay lain nga paagi nga mabuhi siya, iyang kaunon ang unod sa iyang mama. Ang katong fleece. Pagkaon na tong anak, mabuhi to siya kung mukaon sa unod sa inahan katong female. O kunya katong bata sa crimson worm mahimong pula kaayo. Color kana bitong wax kakuan mo anang wax. Ana gipakita nila. Mao ni siya. Nga pula kaayo og unya imagine ang inahan lifetime niya kausara mga anak unya ang iya pang kaugalingong unod mao'y kaunon sa iyang anak. After 3 days mamatay siya. Ang iyang unod mga hagbong sa yuta og unya puti kaayo murag balahibos karnero. Gikan sa pula. Kato bitong kakuan mo sa mana, katong mana nga puti kaayo. Ang word nga mana Hebrew man gud na. Sa English man na what is it? Kada kakita nila unsa man ni? Mao na toy kuan nila. Mao nang ang kining crimson worm is ang iyang anak, ang iyang unod, ang unod sa inahan kauno niya aron mabuhi unya mahimong pula kaayo kadtong anak niya. After 3 days, 4 ka adlaw, mahagbong to ang iyang mga unod ug unya muputi kaayo murag balahibo sa karnero. Mao nang giingon sa Isaiah 1:18. Ingon dito ali mo kay atong sabutan ni. Bisag unsa ka pula sa inyong sala pagapution sama sa niebe. Bisag unsa ka lubos crimson kapula ang inyong sala pagapution sama sa balahibo sa karnero. Mao nang kini siya nga verse igsoon naghisgot siya og worm si Jesus Christ. Mao nang si Jesus Christ ingon diri sa Salmo, dili ko tao, uod ko. Tungod kay ang nature sa crimson worm mao'y gikopya kang Jesus Christ. Now, dili ni masabtan sa mga Hudiyo igsoon. Atong daghay na backslide ani
mga Hudiyo. Di ba nagsulti si Jesus ani? Atong tanawon ang kuan. Tanawon nato ang John chapter 6 verse 53. Naman ko taas na pero dito na lang sa 53. Nay kuan diha nga ingon siya nga ako ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Ang mukaon sa akong unod. Grabe na nga statement igsuon. Ang mukaon sa akong unod dili siya mamatay. Ang moinom sa akong dugo dili siya mamatay. Yung mga Hudiyo wakwak kaon unod. Kini siya igsuon nagisgot ni sa crimson worm igsuon. Nga kanang atong communion mao nay gina-practice nato sa first Sunday aron pag commemorate nga katong unod ni Jesus Christ by faith. Dili na tong unod gyud gikaon nato kay pinagi man sa pagtuo. Mao na siya I am the bread of life. Mao ni ang lawas ni Kristo. Naghisgot na siya sa atong pagtuo sa anak sa Dios. Now, diri Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Grabe ka, hard ni nga statement sa Ginoo. Na Muslim, mga Hudiyo ba ya? Mga apostolis rin nagpabilin ani. Ni ana ba siya, kamo mo hawa pod mo? Sa ino kang kaon ka og unod. Tungod kay sa Salmo 22 igsoon, gigamit ang worm. Ingon siya, dili ko tao, uod ko, katong crimson worm. Next, sunod nga verse, 54. Ingon diriya, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. 55. For my flesh is real food, and my blood is real drink. 56. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. 57. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. 58. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. Ang inyong katigulangan, nagkaon sa mana, pero nangamatay sila. Pero katong mukaon, niini nga unod, dili na mamatay. Igsoon. Next, 59. Dito ni nahitabo sa Kapernaum. Katong Kapernaum ba, daplin sa Galilee. Namanay, kuan diha, kanang ilang kapilya, sinaguga sa mga Hudiyo. He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. Now, kini nga statement naglisod ang mga Hudiyo og digest tungod kay arang ka hard nga katong mukaon sa unod sa may pagtuo aswang mukaon sa unod. Mao bitaw nang atong usa nga foundation sa Assembly of God kanang dili lang baptism sa tubig or sa Holy Spirit, pati kining communion igsoon. Kaya naghisgot na siya sa unod ni Jesus Christ is by faith. Mao nang ang katong crimson worm musaka siya lifetime katong female og unya after 3 days mamatay siya sa kahoy. Sa kahoy siya mamatay. O niya mabuhi ang iyang anak pinaagi sa pagkaon sa unod sa female sa iyang mother na crimson worm. Si Jesus Christ po naa sa kahoy, namatay, o ingon pa niya, si bisan kinsa nga mukaon sa akong unod, dili siya mamatay, kung dili mabuhi sa walay katapusan. Inay mong katapad, mukaon ka sa unod ni Jesus Christ. Now, kini nga statement igsoon is, naghisgot ni siya, usa lang, ang crimson worm, musaka sa kahoy, mamatay siya. For 3 days, mabuhi ang mga anak tungod sa iyang unod. Si Jesus Christ, diya gilansang sa kahoy, namatay siya after 3 days, mabuhi, mga anak sa Dios pinagi sa pagtuo, nagipagdawat sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Sa may mensahe diri actually daghani, pero number 1, unsay mabutang sa inyong hunahuna?
ang crimson worm. Lifetime, kausara mga anak, unya mamatay, o unya ang iyang unod, mo ikaunon sa anak, aron mabuhi ang anak. May laing word nga makita nato, sama kang Jesus Christ, nga gihimo, sacrifice. Musaka siya dito atong nga time, pag-abot anak, nga moment, igsoon, hibalo ang crimson worm, nga sakripisyo ni, mamatay na gyud siya. Word nga sacrifice. Si Jesus Christ, dito sa cross namatay siya, walay lain makita nato sakripisyo. The right product of love is sacrifice. God's love is our reason for hope. The product of love of God is sacrifice. Ang Dios na higugma sa kalibutan igsoon, dili lamang word ra, dili lamang statement lang, na isakripisyo gipadala niya ang iyang bugtong anak. Mao nang igsoon, ang mensahe is about sacrifice. The sacrifice of God. Kaya niyang gisakripisyo ang iyang bugtong anak tungod sa iyang paghigugma sa kalibutan. Namatay ang crimson worm, pag saka pa niya dito, nahibalo na siya nga, di na gyud siya mabuhi, mamatay siya. Sacrifice. So, kita in response, ingon na higugma sa Dios. Matong gisgutan sa 1 John chapter 4 verse 7 to 10, nga naghisgot, na kinahanglan nga ang gugma sa Dios naa sa ato, tungod kay kung wala ta mahigugma, wala ang gugma sa Dios, sa Amahan. Mao nang tinuod nga paghigugma sa Dios as a response is na isakripisyo igsoon. Ingon ang Dios nga nahigugma sa kalibutan, iyang gisacrifice ang anak sa Dios. Si Jesus Christ dili hayop ra nga res karnero. Actually, figure siya sa crimson worm, pero he is a person. Meaning na siya ay emosyon, na siya ay feelings. Kay balo siya unsay dangatan niya sa cross, sa Kalbaryo. Now, pinakadako nga message is about sacrifice. Nagsakripisyo ang Dios. Ang question, how about us? Kaya pupunta magsakripisyo para sa atong Dios. Na atong gihigugma. Igsoon. Atong basahon ang Romans chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1. Inay mo katapad, sakripisyo gyud ka sa Dios. Romans 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Gisgutan diri ang apil ni Pablo sa mga Kristohanon sa Roma, ingon siya, ako mong gihangyo, mga igsoon nga lalaki o igsoon nga mga babae, in view of God's mercy, diha sa kaluoy sa Dios, ihalad ninyo ang inyong bodies. Ang bodies, plural, meaning is whole being. Kaya naman tayo tri-being. Body, soul, and spirit. Meaning, kini siya nga verse, ang isakripisyo dili lang usa, kung dili ang whole being. Ang atong lawas, ang atong kalag, ug ang atong espiritu. Munang ingon diri by God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice. Buhi nga sakripisyo, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Meaning, mao ni siya ang tinuod o insakto nga klase nga pagsimba, atong ihalad, ingon nga sakripisyo, ang atong kaugalingon igsoon. Amen. Atong palakpakan ang Dios ana. Kung nagsakripisyo man ang Dios o ang anak sa Dios, namatay didto mismo iyang unod, gikaon, ikaw o ako nga giluwa sa Dios, gipasaylo sa Dios, angay ta nga magsakripisyo para sa Dios. Number 1, our body. Una natong isakripisyo ang atong body, atong lawas. Unsa man ning atong function sa atong lawas? Ning atong lawas, di ba na may word sa Ginoo nga
the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya ang kining lawas na to, gusto naman ni siya, enjoy ra. Enjoy ra. Ang atong espiritu, mo ito yung mag-connect sa espiritu sa Dios. Mo man ni ang namatay sa diyang nakasala si Adan. Salamat na lang kang Jesus Christ na restore ni, nabuhi ni. Muna ni pangsyon na ang tulo. Pero sa una, sa wala pa si Jesus Christ, ang nagpangsyon, body na lang, o niya soul. Kung sa'y pangsyon sa soul, is feelings, emotion, appetite. Ang soul is gusto na ng permanente bitaw, hayahay, kalipay, niya, lami ug sudan, appetite, mauna ang pangsyon. Ang spirit is knowing. Ano bang pagkasayod diha sa will sa Heavenly Father. Mauna ang pangsyon sa spirit. Ang soul is, gusto rin yun siyang pinalami ragyod, tanan, tulog. Munang ingon ang Biblia, the flesh is weak, but the spirit is willing. Munang, ang isakripisyo diriya, unang-una ang atong lawas, igsoon. Number 1, ganahan man taog bisyo. Kining lawas. Imagine sa una si Adan o si Eva, sa diyang nahagbong sa sala, ang nagpangsyon is flesh na lang, body na lang, o ang soul. Bisag unsa successful nga human being, engineer ka, or successful ka, billionaire ka nga patay, atubangan sa Dios. Successful ka nga patay. Kay kung wala kay connection sa Dios, ang imong espiritu, wala makonek sa Dios, patay ka. Nagisgot ang Biblia, bisag buhi ka, pero patay ka, atubangan sa Dios. Maunang daghay ko ang diriya sa kalibutan nga successful, billionaire, guwapa nga patay. Number 1 nga isacrifice igsoon isa nga atong lawas. Unsa may practice sa atong lawas is atong isacrifice. Mao ni ang proper og tinuod nga simba. Dili pwede nga musimba sa Ginoo sa adlaw sa Domingo nga ipadala ra ang tithes. Yung po itong isa nga, arang-arang na lang po anak, pastor, kay sawa, yun. Meaning, ang isakripisyo is panahon adlaw sa Dios is naag yun imong lawas. Na may ingon diha nga, pastor, bisag wala ko diha, pero nga po espiritu na nga bangko, ayaw, dili ingon ana. Sacrifice, kanang word nga sacrifice, bisag lisod, bisag medyo, kuan yun, kanabang murabag, apiki ba? Pero tungod kay, nakasabot ka, unsa ang word nga sacrifice, muadto ka. Aron ihalad nimo ang imong kaugalingon. Amen, atong palakpakan ng Dios. Kinira nga sakripisyo, naato ta kang sa Dios, unsa may gisacrifice niya? Life, kinabuhi. Kita atong isakripisyo ka atong kinabuhi. Ingon pang taga ko, jagot, dili ko. Isakripisyo nato ang atong lawas, igsuon. Kining lawas na to na ang abilidad, na ang skill, na ang atong talent, na atong gift. Meaning, atong isakripisyo, atong ihalad diha sa Dios. The word sacrifice, it speak about, kanabang bisag painful siya, bisag alanganin siya, atrasado siya, pero alang-alang sa Dios, muadto ka, aron imong isakripisyo ang imong kaugalingon. Munang, walay butang nga i-compare diriya para i-compensate ang level nimo sa imong gibuhat sa gawas compare sa imong pagsacrifice sa pagsimba sa Dios. Enomdom mo atong gisgutan ako nga si Maria nga naa si Jesus Christ, na ang presensya ni Jesus. Literal gyud to, naa si Jesus, nya naa si Maria. Unya si Marta, peta imbisihas kusina. Siya ko'y busy kayo. Dili, wa man mo ingon si Jesus nga sayop na gibuhat nimo Marta. Pero ang priority ba? Importante ang presensya sa Dios. Niya na si Marta, Lord, ingnaragod si Maria nga, patabangan ko dito, kay napay binignit, maggata kami. Niya, wa man kasi magkuhan, bali-bali. Niya si Maria kay sigig paminaw kang Jesus, na ang presensya ni Jesus. Tubag ang Ginoo yun siya, pastilan, Marta. Marta, Marta. Kaduhag yun ang gilutok niya. Marta, Marta. Nagkabisika aning mga butanga. Pero si Maria, napili niya ang pinaka-importante nga butang. It speak about sakripisyo. Atong ihalad ang atong kaugalingon
ang atong lawas diha sa Dios. Isakripisyo nato igsoon. Na kay talent, maayo ka. Musulti, maayo ka mo kanta. Maayo ka mo gitar, maayo ka igamit sa Ginoo kay ang imong lawas dapat imo nang ihalad sa Dios. Pero imong lawas mo income man na. Mao man ay mangita. I-sacrifice. Imong paghatag. Kining paghatag igsoon. Ingon pa sa usa ka tawo, pangayo bisag unsa, mangayo bisag unsa, ayaw lang kwarta. Kay diya sa Biblia igsoon is usa nga test sa tinuod daw kuno nga bahandi is kining artificial nga bahandi kining kwarta. O bitaw ning matintal ning atong mga government official. Tung billion sa inyo katong malita-malita tinuod yun na siya. Ayon si Jado, tinuod na. Matintal ka ana, pero actually usa lamang na siya ka presentation di ay sa tinuod gyud nga wealth. Na mawala man tas passing ana. Ay kini pong kwarta nga papel o unsa na dollar o unsa madawat man gud ikaon nimo sa Jollibee. Pero ang tinuod nga kwarta, Luke chapter 12, giingon dito di ba nag-ingon si Jesus Christ dito bisag unsa pa kakadato. Bisag unsa pa kakadato kay ang tinuod nga basihan sa treasure, sa wealth, wala sa mga butang nga imong nahuptan. Bisag unsa pa kakadato. Kay ang tinuod nga basihan sa treasure or sa wealth kana atong relasyon kang Jesus Christ. Kay kung ang basihan ka ng bilyon-bilyon, wala gyud ta, pobre ta. Wa may ato ana. Pero salamat sa Dios, sa grasya sa Dios, na bisag wala ta ana, pero kung natay Jesus Christ, makonsider ta nga tinuod, nga wealthy, nga mga tao. Amen. Atong palakpakan ang Dios. Grabe ni nga isyu, kining kwarta, kining giving, samot na sa tithes. Kanang tithes, kabalo mang yuta ana. Kanang tithes is bis na siya sa imong kuan, sa imong net nga income. Nagnegosyo ka, kapital ka og 10,000, ni ganansya ka og 1,000. Ayaw ko itong 10,000 kay kapital man to, naturang 1,000. 100 pesos. Mo nang tithes, gawa sa offering. Okay ra na siya, kay gamay pa man. Pero pag abot mo income kag 100 million, pila may tithes sa 100 million? Ana dayon tumagdako oy. 100 million, 90 million dako kayo na. Pero 10 million ang tithes, na mayanig man ta ana. Mao nang diri akong maghisgot og sakripisyo, dili na gyud maalasan ang Dios. Si Jesus Christ ra hulagway siya sa crimson worm nga kapait pod ana nga nature kana nga insekto nga mismo ang iyang unod mao ikaunon sa iyang anak. O niya inig ka 3 days mamatay siya. Grabe ang sacrifice. Mao nang sa atong tithes giving igsuon dako ni nga isyo. Naapagani mingon nga wala na nang tithes karon sa New Testament. Actually ang tithes igsuon naa siya sa tanan nga dispensation. Especially sa tulo ka dispensation sa promise, dispensation of promise kang Abraham, ila ni Jacob. Wala pa man ibalaod. Pero nag-operate na ang tithes diya. Di ba si Abraham nihatag kang Melchizedek? Si Abraham siya ang patriarka sa mga Hudiyo. Meaning siya ang chieftain ba? Nihatag siya kang Melchizedek. Kinsa man si Melchizedek? Dili ba ya Jewish? King of Salem. Kanang King of Salem mo ng Jerusalem sa Kanaan. Kinsa man day pastor si Melchizedek nga high priest sa Dios. Dili Jewish. Canaanites. Pero mismo si Abraham naghatag og tithes kang kuan Melchizedek. Uni ang tithes dili sa sobre. Ang tithes ni Abraham kana bitong mga chariot naglaray na. Ingon pa nila, muragikan sa Davao hangtod sa Tagum, naglinya ang chariot. Ato mga nailog nila sa nasod, nahinumdum mo adto. Mautong si Abraham nag-operate na ang tithes sa dispensation sa promise. Mo nang walay balao dito Di ka kabasa dito nga kung muhatag ka
Panalanginan ka, kung di ka muhatag, tungluhon ka, kay dili siya balaod. Dili siya saklaw sa balaod. Kung dili, pinaagi sa saad sa Dios. Pag abot sa kang Moses na, balaod na, ako yaw na. Naana po, ang tithes gapon, wala mawala. Pero gi-operate na sa Constitution and Republic Act. Kung dili mo muhatag, tungluhon mo. Muna mo ingon ang uban mo, matintal, wala na ang tithes, ana. Karon kay, dili naman balaod. Para masabtan ninyo igsoon, pag abot ni Jesus Christ is, gialisda na ang saserdote. Gialisda na po ang balaod. Unsa may pasabot? Ang laray ni Libay, gialisda na sa laray ni Abraham, kang Melchizedek. Si Melchizedek mao'y laray ni Jesus Christ. Meaning sa time sa New Testament, wala na mag-agad sa kang Moses, kang Libay. Kung dili, ang kang Jesus Christ nag-agad na kang Melchizedek. Pinaagi na sa grasya sa Dios. Mao nang kung makahatag ka, bisag dili ka makahatag sa tithes sa New Testament, walay tunglo. Kung makahatag ka, dili bot ipasabot nga ikaw na ipinakamaayo nga tao. Tungod kay ang paghatag sa tithes sa New Testament kang Jesus Christ, under sa grasya na. Pero universal principle igsoon sa giving is nag-blessing. Mo na gigamit. Mo nang kung na may right si Melchizedek sa iyang time, si Melchizedek nasa right katungod nga mudawat sa tithes nila ni Abraham, nila ni Isaac ug ni Jacob, kung nasa right nga 1,000%, labaw na si Jesus Christ, adunay right nga mudawat sa tithes 1,000,000%. Si Melchizedek gani nga siyado ra, ingon sa Biblia, siyado ra kang Jesus Christ. Ang original gyud nga priest si Jesus Christ. Si Melchizedek siyado ra. Unsay ko sa siyado? Kakuan mo ana bitang maglakaw ka unya nay landong nimo. Unya ang substance ikaw na ang tinuod. Pero to katong landong siyado ra to, dili to tinuod. Mao nang si Melchizedek ay compare kang Jesus, siyado ra ang substance gyud si Jesus Christ. Kung right man ang paghatag kang Melchizedek, unsa pa kang Jesus Christ? Nasabtan ninyo igsoon. Mao nang diriya sa New Testament, dili tinuod ng isyu nga wala na ang tithes. Labaw na gyud na ang tithes, pero wala na itunglo. Kung ma-failure ta, wala gyud nato mahatag, dili mo yun ng Dios, tinunglo ka. Dili ingon ana. Tungod kay under na ta sa grasya sa Dios. Pero sa dihang muhatag ka, faithful ka, mupahiyom ang Dios sa imo. Haybalo na ka og mupahiyom ang Dios. Daghan pay panalangin. Mao nang sa giving igsoon is sakripisyo siya. Kay originally kita nga tao is una-una magyutag expenses dayon. Mao nang ang Biblia nagisgot igsoon. Kini mahitungod man ni sa body pa sa atong lawas kay mo income man gud ta. Mo ta manarbaho ta kining atong talent, atong lawas mulihok ta, nanay income nay blessing. Mao na ang gi-require sa Dios ihatag ang tithes. Og unya dito sa faithfulness naay reward ang Ginoo. Mao nang naghisgot dito bulahan ang maghatag kaysa magdawat. Kita nga nakasabot ng mga Kristiyano. Pero sa mga unbeliever, mas ganahan man sila. Samot ng eleksyon, ang mudawat may bulahan. Mao na bitaw nadato bitaw ng mga politician kay sila may sigighatag kay mo operate ng gapon na nga espiritu. Basta giver ka, iblis sinuon ka. Kay bulahan man ang naghatag kaysa nagdawat. Tagaan na kag 500, lipay na. O niya, pila man po kamalita ilang kuhaon. Now, sacrifice igsoon. Unsa man ang pagsakripisyo ni Jesus Christ sa atong amahan nga langit nun, ingon ang pulong sa Dios, offer your bodies as a living sacrifice. Ning atong lawas is atong isakripisyo igsoon. Nay panahon nga alanganin ang oras, pero alang-alang sa Dios atong isakripisyo. Di ba na mga panahon nga murag importante usahay nato ang mga butanga, di nata kasimba tungod kay murag atong hunahuna nga mas importante ni, pero igsoon dili. Wala na gyoy pwede nga ikumpara nga pinaka-importante diha sa presensya sa Dios. Kini magsimba man gud na ang presensya sa Ginoo. Duha or tulo nga magakatigom, ingon ang Ginoo, akong i-pledge ang akong presensya. Mao nang during sa simba,
during sa panagtigom sa mga katawhan sa Dios na ang presensya sa Dios. Walay butang or activity sa gawas na pwede i-compensate or i-compare sa presensya sa Dios. Pastor, lisod alanganin gyud sakripisyo. Ang istorya diri is sacrifice. Ang tinuod na pagsimba daw proper is maong pagsakripisyo. Unang-una sa atong lawas. Igsoon. O, malandong ko sa katong nahitabo, katong crimson worm. O grabe po ni Lord, no, nga nature. Gidesign gyud siya nga, design gyud siya nga, ano yung kinabuhi di ay? Pagsaka niya sa kahoy, wala na, padulngan. Pakamatay na siya para sa iyang anak. Itong pagsaka ni Jesus Christ, gatong gilansan siya sa kahoy, wala na. Sakripisyo. So, mo nang ingon nga mga anak sa Dios nga nakadawat sa gugma sa Dios is ready ta nang atong kasing-kasing atong huna-huna sa pagsakripisyo diha sa atong pagpangalagad sa Dios. Samot na ganin nga atong kuan simbahan. Kakita lang mo sa atong kisami. Kisay nalipay atong palakpakan ang Dios anak. Pero nindot na tan-awon pero daghay mga kaigsunan nga nagsakripisyo ana. Kaya ang ilang gipang pledge, gamiton baya tanas pamilya. Pero tungod kay nahigugma man ta sa Dios, total kita raman po yung magkuan. Kaya kita man diri ang muari. Makita na, o gamay na lang kulang. Niya ka ng brown nga color, alis na nagputi. Malipay ta katong niagi, nga adlaw, Bernis, na ito yung mga picture. Wala na yung makita ng mga trusses. Nindot na kayo tanawon. Is, ngano na nindot na siya, tungod kay na ay mga kaigsuunan nga nagsakripisyo. Atong palakpakan ang atong mga kaigsuunan. Napay, naghatag yun nga, dili na magpaminsyon. Amo na yung nakakuantaan. Now, kada atong mga sakripisyo, igsuon, dili na utangon sa Dios. Panalangina na sa Dios. Mao nang ayaw kahadlok og magsakripisyo para sa Dios. Igsuon. Kahadlok kinon pagsakripisyo sa imong uyab. Kay basig muhila ka sa sunod adlaw. Mga young people. Grabe kadasig. Pagsugod ar kadasig. Praise the Lord. Tanan ng mga aktibo na nakauyab, di na makita ang simbahan. Ang tagaan atong sakripisyo igsuon kining atong pagpangalagad sa Dios. Amen. Atong palakpakan ang Dios. Hallelujah. Glory to God. Unya, walang tay oras. Is di kayo nato ni patason kay napay mga sunod nga mga mensahe. Body pa lang to, wala pa ta sa soul o spirit. O kunya, sunod na klase nga gugma nga atong i-render sa Dios. Kinsay nalipay sa sakripisyo sa Dios. Igsoon mo nang kalabitaw atong pagpangalagad sa Dios. Dili ra ni alagad-alagad igsuon. Gisilyuhan ni sa cross ni Jesus Christ. Kanang atong mga sipyat, kanang atong mga failure, mga mistake, igsuon, tanawa lamang ang gihimo ni Ginoong Hesukristo sa cross. Walay butang na dili niya mapatsapan ang atong mga kapakyasan. Gihigugma kaayo ta sa Dios. Muna ang atong sentro sa atong pagpangalaga diriya si Jesus Christ. Dili ta maluwas tungod sa kiningalan nga Christ Heritage or Assembly of God. Tungod yun ni Jesus Christ. Inakatapan nimo ko siya niya ready na gyud kamo sakripisyo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Sakripisyo diha sa Ginoo. Kining atong lawas ato ning gamiton para mahimaya ang atong buhi nga Dios. Akong gihangyon tanan sa pagpanindog o atong simbahon ang Dios. Hallelujah. We give you praise, Lord. Now, mag-aawit ta igsoon o usa ka awit nga atong pasalamatan ng Dios, atong simbahon ng Dios. Ang iyang pagkamaayo dito sa krus. Namatay ang atong Ginoong Kristo para sa pagluwas kanatong tanan. Ingon ni Jesus, ang mukaon sa akong unod, dili na malaglag,
kung dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang inyong katigulangan dito sa wilderness, nagkaon sa mana pero nangamatay sila. Pero katong mukaon sa akong unod, dili na mamatay. Mao nang natay communion sa kada kuan para i-commemorate nato ang gihalad nga lawas ni Jesus Christ dito sa cross Calvary. Atong awiton kay buti-buti mo Panginoon, igsoon ikaw nga naa diha nga nagtindog awitan ni litukan ni sa imong mga ngabil na maayo ang Dios nga nahigugma kanato. Hallelujah. Blessed be thy name, Lord. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Sing it one more time. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awad magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ikaw, wala kang tulad. Tunay na ikaw, di magbabago. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, hallelujah! Pinupuri, sinasamba kita. Diyos at Panginoon. Tunay na ikaw, walang katulad. Tunay na ikaw, sa akin ay nagmamahal. For the last time, pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita. Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Kamaayo nimo nga Dios sa among kinabuhi. Kabuutan nimo nga Dios sa among kinabuhi. Salamat Lord sa imong pagsakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo. Imong gihalad ang imong kaugalingong kinabuhi aron ang tanan nga mosalig kanimo dili Ginoo malaglag. Igsoon ang pulong sa Dios, nagdasig nato. Offer your bodies as a living sacrifice. Ihalad igsoon ang imong kaugalingon, ingon nga buhi nga halad, samtang naapay panahon. Ang foundation sa pagluwas sa Dios kanato, pinaagi sa kinabuhi nga iyang gihalad dito sa cross Calvary. Imong pangalan, akong pangalan, ang atong pangalan, gisulat na sa Dios sa libro sa kinabuhi. Ang ngayan nga magsakripisyo, ihalad nato ang atong kaugalingon diha sa Dios.
Tungod kay una ang Dios nga mo'y nagsakripisyo diri kanato. Unsa may kapasidad nimo, unsa may talent, skill nimo, unsa man ang imong gift, ihalad ingon nga sakripisyo diha sa Dios. Salamat Lord sa imong pulong. Dalaygon ka o Dios niini. Ako mga pagampo Lord ng imong pagpanalangin sa financial, sa material, isan pa sa physical, labaw sa tanan Ginoo sa spiritual, maanaa sa matag usa ka nga. Sa pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen o Amen. Palakpakan ang